Magandang araw sa lahat ng tumatangkilik sa channel nyo, Tito Val. Ako nga pala si Francine at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang nakakapagtaka na medyo malungkot na kwento na naranasan ko. Naganap ito nang lumipat kami sa isang maliit na bayan dito sa Marinduque. Bata pa ako noon nang mangyari ito sa akin. Naaalala ko pa, 6 years old lang ako noon. Kakalipat lang namin sa probinsya. Bale, dito na rin ako nagkaisip at lumaki, kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin ito makalimutan. Noong mga panahong iyon, kalat sa barangay namin ang paniniwala sa mga engkanto, elemento, kasama na rin ang mga aswang. Isa sa mga kwento na madalas kong marinig noon ay ang tungkol sa isang bata na pinaniniwala ang naninirahan sa kagubatan sa likod ng bahay namin. Di umano, may lahi daw itong aswang. Ayon sa sabi-sabi doon ng mga matatanda, ang batang iyon ay madalas nagtatago sa loob ng madilim nilang bahay dahil ayaw niyang magpakita sa kahit na sino. Sa kabila nun, hindi naman ako natatakot dahil hindi naman ako naniniwala. Mayroon akong kaibigan noon na si Nena. Halos hindi nalalayo ang bahay namin sa kanila. Mataba siya at masayahin. Mapapansin mo din na laging may dalang mga laruan kapag pumapasok sa eskwelahan. Pagkatapos ng klase, madalas kaming pumupunta sa likod ng bahay namin para maglaro. Madalas sa ilalim ng mga puno, halos malapit na sa kagubatan na nabanggit ko kanina. Close kami ni Nena dahil siya lang ang kaibigan ko ng mga panahong yon. Halos maghapon siya kung magstay in sa amin, lalo't kapag walang pasok. Madaming nilulutong masarap na pagkain ang nanay ko. Kulang na lang ay sa amin na siya lumipat ng bahay. Isang araw, habang naglalaro kami ng habulan sa likod ng bahay, nagkaroon kami ng pagkakataong magkaroon ng bagong kaibigan. Nasa gitna kami ng paglalaro nang mapansin ko ang isang batang babae na nagmamasid sa amin na nakatayo sa tabi ng malaking puno ng akasya. Maliit lang siya, mahaba ang itim na buhok, at lumatkupas na ang damit niya. Ang tansya ko, kasi edad lang namin siya. Wala namang kakaiba sa katangian niya, kaya hindi na siya nag-alangan sa amin at hindi naman kami nahiya sa kanya. Hindi ko naisip na siya yung laging ikinukwento ng mga matatanda dahil wala namang unusual sa itsura niya. Kaya nang mag-approach siya sa amin, doon na kami nagkaroon ng pagkakataon na makipagkaibigan. Hello, anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya at sumagot. Ako si Pina. Gusto mo bang maglaro kasama namin? Tanong ko naman sa kanya. Pumayag naman siya. Sa una, nag-alangan pa ako makipaglaro sa kanya pero si Nena, madaling nakapalagayan ng loob ang bata kaya nakapagkaibigan agad ito sa kanya. Kadalasan, nalilibang kami na makapaglaro ng taguan at habulan, kaya minsan, hindi na namin napapansin na lumilipas ang oras. Habang tumatagal, nakakaramdam ako ng kakaiba sa mga kilos ni Pina. Paano nagmamasid siya palagi sa paligid at nagtataka ako sa mga itinatanong niya. Parang hindi normal sa pangkaraniwang bata kaya ipinagkibit balikat ko na lang yun. Siguro, dala na rin ng kabataan ko. Bigla-bigla din siyang nawawala kapag may ibang tao na dumadating. Yung hindi mo ba inaasahan, basta paglingon mo, wala na siya. Halimbawa, pagkatapos namin maglaro, bigla niyang sasabihin na secret lang ang paglalaro namin. Huwag daw sasabihin sa iba. Basta ganun, paulit-ulit niyang ipinapaalala. Hindi pa rin namin ito binigyan ng kahulugan. Sa isip namin siguro, choosy lang siya sa mga nagiging kaibigan. Napapansin ko din na nagmamadali siya magpaalam bago sumapit ang 6:00 ng hapon. Consistent yung pattern na yon. Walang mintis. Napag-isip-isip ko lang nitong huli na sa mga oras na yon, doon pala dumadating ang mga magulang ko galing sa pagtitinda ng mga gulay sa bayan. Ni minsan kasi ay hindi pa nila inaabutan na nakikipaglaro kami kay Pina. Isang araw ng linggo,
Hindi nakapagtinda ng gulay sa bayan ang mga magulang ko dahil kaunti lang ang inaning gulay ng suki nila, kaya maghapon sila sa bahay. Nung araw na yon, pagkatapos man ng halian, nagpaalam ako na maglalaro kami ni Nena ng piko sa likod ng bahay namin. Pumayag naman sila basta huwag kaming masyadong lumayo dahil masama ang panahon. At nagbabadya ang malakas na ulan. Maya-maya pa, biglang dumating si Pina at nakisali sa laro namin ni Nena. Mabilis na lumipas ang oras, tapos nang bandang 3:00 na, tinawag kami ng nanay ko para magmerienda ng ginataang saging na isa sa mga paborito kong pagkain. Nagmamadali pa si Nena kaya naiwan kami ni Pina. Inanyayahan ko si Pina kaya lang, sabi niya, salamat na lang daw dahil uuwi na siya. Tinawag ulit ako ni nanay nang mapansin ko na nawala na si Pina nang malingat ako. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari yon. Nawala siyang parang bula sa isang iglap lang. Tinawag ko pa siya kaya lang, walang Pina na nagpakita. Pumasok na ako ng bahay para kumain. Hinanap din siya ni Nena. Sa lubong naman ang kilay ni nanay nang nagtanong kung sino yung Pina na tinutukoy namin. Sabi ko naman na kanina lang, kasama pa namin ito sa paglalaro. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin ni nanay na kaming dalawa lang ni Nena ang nakikita niyang naglalaro. Kaya sinabi niyang huwag daw namin siyang biruin. Si Nena naman ay tigas din ang sabi na may kasama talaga kami. Yun nga lang, hindi maintindihan ni nanay ang sinasabi niya dahil namumuwalan siya sa pagkain. Alam niyo na dis. Isang gabi, nag-sleep over si Nena sa bahay. Nagising ako na may narinig ako na umiiyak sa labas. Ginising ko si Nena para magtanong kung naririnig din niya ang iyak. Sumagot siya na wala daw siyang naririnig kaya bumalik agad ito sa pagtulog. Sumilip ako sa bintana kahit madilim. Nakilala ko kung sino ang pinanggagalingan ng iyak. Si Pina. Andun ulit siya sa tabi ng malaking puno ng akasya. Kahit na nakatalikod siya, hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Lumabas ako para puntahan siya. Pina, anong nangyari sa'yo? Tanong ko habang papalapit sa kanya. Humarap siya at napansin kong malungkot ang mukha niya. Hindi rin siyang umitino na gaya ng dati kapag naglalaro kami. Saglit pa at tumalikod na siya, tapos naglakad ng mabilis bago maglaho sa dilim. Napansin ko lang na parang ang gaang ng katawan niya habang naglalakad. Yun para bang hindi sumasayad sa lupa. Kulang na lang lumipad na siya sa sobrang gaan. Magkahalong lungkot at pagkamangha ang nararamdaman ko nang biglang magdilim ang paligid. Tapos maya-maya, nagising ako sa kwarto ko. Kasama pa rin si Nena. Umaga na pala kaya maliwanag na sa labas. Ikinuwento ko kay Nena ang nangyari. Hindi siya niniwala tapos sinabi niya na baka panaginip lang ang nangyari dahil wala siyang matandaan na ginising ko siya ng nagdaang gabi. Totoong-totoo talaga ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Nakumbinsi naman ako ni Nena na panaginip nga lang yung nangyari. Naputo lang usapan namin nang marinig ko ang boses ni nanay para ayain kaming kumain ng agahan. As usual, nauna na naman si Nena. Yun talaga ang isa sa dahilan kung bakit siya laging nasa amin. Talagang masarap magluto ng pagkain si nanay. Pagbaba ko sa papag, nang hilakbot ako nang makita ko na puno ng putik ang paa ko hanggang sa sakong. Tanda na nang galing ako sa labas ng bahay dahil may mga bakas pa ng paa yung mga dinaanan ko. Hindi lang ito napansin dahil hindi naman makinis ang simento naming sahig. Dumiretso na muna ako sa batalan para magbanyos ng kaunti para hindi na makagawa pa ng komusyon. Para sa kaalaman ng lahat, batalan ang tawag namin sa parte ng bahay para maligo o maglinis ng katawan. Gawa lang naman ito sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan. Kinabukasan, hinanap ko ang bahay ni Pina para alamin kung anong nangyari sa kanya. Sinundan ko kung saan ko siya nakitang naglakad kagabi. Nang makarating ako doon, tila abandonado ang lugar.
Nakapagtanong ako sa isang lumang bahay na nakita ko. Kumatok ako nang lumabas ang nakatira sa bahay. Sinabi nila na wala silang kasamang bata na nakatira doon. Dahil siguro sa kabataan ko, pinulit ko sila. Sinabi ang itsura at pangalan ng bata na madalas naming makalaro. Tila nawala ng dugo sa mukha ang mga kausap ko. Matagal na daw namatay ang batang tinutukoy ko, kaya lang, may ilan na ding naghanap sa bata at nagsabi na nagpapakita talaga ito sa kanila. Dagdag pa nila, si Pina ay nadamay lang sa galit ng mga tao nang mapagkamalang aswang ang kanyang pamilya. Kakalipat lang daw ng pamilya nito sa lugar na iyon. Kasabay nito, ang pagkawala at pagkamatay ng ilang alagang hayop ng mga taga-baryo. Madalas daw na makita ang ama niya na nagpapagala-gala tuwing hating gabi. Ito ang napagkamalang aswang ng mga taga roon. Pero ang hindi nila alam, ito pala ay isang mahusay na manggagamot at tinutugis din pala nito ang aswang na galing naman sa kabilang baryo dahil sa takot na maaaring tao na ang sumunod nitong biktimahin. Habang isang gabi, may nakita ang malaking aso sa silong ng bahay ng isang buntis na residente. Nagkataong sinusundan ito ng ama ni Pina. Agad na dinakip ng nagoronda ang kanyang ama dahil mabilis na nakatakas ang sinusundan nitong aswang na nagaan yung malaking aso. Hindi nakinig ang kapitan at ang mga tanod sa paliwanag niya kaya sinunog ng buhay ang buong pamilya ni Pina. Walang natirang buhay sa kanilang pamilya. Kasama na rin ang kanilang mga alagang hayop. Maaaring nalulungkot ang bata sa kanyang sinapit kaya patuloy na naghahanap ang bata ng mga magiging kaibigan niya. Posible din na hindi pa nakakaalis ang kaluluwa nito sa lugar na iyon. Simula noon, hindi na nagpakita sa amin si Pina. Kung minsan nga, hindi pa rin ako makapaniwala kung totoo ba ang nangyari o kung imahinasyon lang namin yun ni Nena. Mabuti na lang, dalawa kami ni Nena na makakapagpatunay dito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang malungkot na pag-iyak ni Pina na narinig ko sa tabi ng puno ng akasya. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na siya hanapin pa. Naiisip ko na rin na pwede palang makipagkaibigan ng kaluluwa sa mundo ng mga buhay. Pwede pala talaga. Dito ko natatapusin ang aking kwento, Tito Val. Umaasa akong nagustuhan ninyo ito. Hanggang dito na lang ang ating kwento, mga ka-mystery. At muli, ito si Tito Val. Paalam.